Nakakatuwa talaga pag ating babalik-balikan ang mga bagay o mga personalidad na nagpasaya sa atin nung araw. Dahil iba talaga ng mga panahon na yon. Kaya nga gumagawa tayo ng mga trivia o mga kwentong gaya nito upang sariwain yung mga nakalakihan natin. Tulad na lang ng mga komedyante, artista, kontrabida, singer at mga sikat na banda na nagpasaya sa atin sa tuwing tayo ay nababagot noon. Na sa ngayon ay unti-unti nang nababaon sa limot. Halos hindi na nga sila nakikilala ng bagong henerasyon ngayon eh. Kaya naman sa video nating ito ay tatalakayin naman natin ang comedian, actor na si Gary Lising na namayagpag noon pang dekada 60. Nakilala siya hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Subalit ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Edgardo Lising o mas kilala bilang si Gary Lising ay isinilang noong October 27, 1935. Ang kanyang ama ay isang dentist. Siya ay lumaki sa Baguio. Bata pa lamang si Gary ay nakitaan na ito ng abilidad sa sarili. Kaya naman hanggang sa magkolehiyo ito ay bitbit niya ang kanyang pangarap sa buhay. At nakipagsapalaran siya sa Maynila na hindi alintana ang takot habang binabagtas ang malaking syudad. At dito siya ay naging madiskarte. Nag-aral si Gary Lising sa Ateneo de Manila. Marami siyang naging kaibigan at tulong-tulong silang nagdadaos ng mga pagtatanghal sa kanilang paaralan. Noong mga panahon na yun ay isa din sa malakas na makahatak sa kanila ay ang husay ni Gary sa pagpapatawa at naging malaking puntos ito na makatulong upang tumaas ang kanyang grado sa pag-aaral. At dahil sa pagsusumikap niya ay nakapagtapos ito ng kursong economics. At pagkatapos nito ay nagtrabaho naman siya bilang isang salesman ng encyclopedia. At dahil na rin sa pagiging maboka at galing niya sa sales strategy ay marami itong nabentang libro. Dahilan upang matuwa ang kanilang kumpanya. Dahil sa ganda ng kanyang performance sa kumpanya ay agad naman itong binigyan ng gantimpala at pinadala sa New York para mag-training. Kaya naman hindi niya sinayang ang pagkakataon dahil habang siya ay nasa ibang bansa ay may nabasa siyang advertisement sa New York Times na nangangailangan ng isang comedy writer para sa Tonight Show with Johnny Carson. Kaagad naman itong nag-apply at mabilis na natanggap sa nasabing posisyon noong dekada 60. Dito na rin niya nakilala ang kanyang kabiyak na si Laura Lopez na anak naman ng dating ambassador ng US. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman sang-ayon ang ama ni Laura sa kanilang pag-iibigan dahil di umano ay malaki ang pagkakaiba ng estado ng kanilang pamumuhay. Pero sa di kalaunan ay pumayag na rin ang tatay nito at nagpakasal silang dalawa at idinao sa bansang France. Subalit hindi sila pinalad na magkaroon ng sariling anak na siyang naging dahilan upang hindi sila magkasundo at nauwi sa kanilang paghiwalay. Si Gary ay naging stand-up comedian sa Filipino community sa US. Naging comedy writer din siya ni Bob Hope, isang sikat na American comedian actor. Pero hindi nagtagal ay nag-decide si Gary na umuwi sa Pilipinas. Naging manager siya ng isang banda sa music making company at pinasok niya rin ang buhay artista. At dito ay nakilala niya ang isang singer na si Maris Paredes. At nakatuluyan niya ito at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Pero hindi naman nagtagal ang kanilang pagsasama at naghiwalay din sila sa huli. Pero sa kabila ng pagsubok sa buhay ni Gary Lising ay naging maganda naman ang takbo ng karera niya sa showbiz dahil nakasama siya sa higit 20 pelikula at ilan nga rito gaya ng Payaso, Utang na Mama, Monay, alias Boy Tigas at marami pang iba. Mahusay ang naging pagganap at pagpapatawan niya kaya naman mabilis siyang nakilala at lalo pang nagningning ang kanyang karera nung makasama siya sa TV hit series na Champoy noong dekada 80. Dito ay nakasama niya ang mga batikang artista na sina Suba Serrero, Cherry Hill, Tessie Tomas at marami pang iba. At dito nga ay naging kaliwat kanan ang kanyang naging proyekto at tumatak ang kanyang pagpapatawa sa mga manonood bilang isa sa mga mahuhusay na komedyanteng Pilipino. Bukod sa pagiging magaling na komedyante ay naging mahusay din itong writer ng mga libro. Subalit pagkatapos ng ilang dekadang pamamayagpag ni Gary Lising, katulad ng lagi kong sinasabi, ay wala talagang permanente dito sa mundo. Lahat talaga ay may hangganan dahil unti-unti ding kumupas ang kinang ng kanyang kasikatan. Taong 2009 ay nang inatake siya sa puso at nasundan pa ito noong 2012. Inooperahan siya at sumailalim sa gamutan. Ayon nga sa anak nitong si Bogsy ay 3 beses na inatake ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon ay kinailangan namang operahan ang kanyang katarata. Subalit malaki ang magagastos pero hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman napakalaki ng pasasalamat ni Gary sa mga ito.
Nawalan si Gary Leasing ng trabaho, naubos na rin ang kanyang naipon at naibenta ang mga naipundar nito. Pero ang kanyang sasakyan ay binigay naman niya sa kanyang anak. Nalugi naman ang kanyang negosyo na novelty shop sa Robinson's Galleria, kaya naman nagdesisyon siya na i-give up na lang ito. Ayon nga sa salaysay ni Gary ay napakasakit para sa kanya na sumasakay na lamang sa mga pampaserong bus at jeep. At hindi rin maiwasan na may magtanong sa kanya na bakit ang dating sikat na artista ay nagko-commute na lamang. Kaya naman ang sagot niya, no choice at kung magtataksi naman sobrang mahal. At sa tuwing sasakay siya ng bus ay marami namang tagahanga nagpapapicture sa kanya. Pero hindi naman ito'y kinakatuwa ni Gary. Dahil ayon sa kanya ay hindi na siya sikat at bihira nang lumabas sa TV. Ayon pa rito ay nairaraos na lang niya ang pang-araw-araw na gastusin dahil sa tulong ng kanyang anak at mga kaibigan na karamihan ay mga classmate niya dati sa Ateneo. Kwento pa ni Gary ay mayaman siya sa kaibigan pero ang tanging hangad niya ay makahanap ng trabaho dahil hindi naman pwede na didepende na lang sa mga ito habang buhay. Mag-isa na lang si Gary sa kanyang tahanan kaya naman hindi na siya nakakapagluto at bumibili na lang ito ng pagkain sa mga turo-turo. Kwento pa nito, pati bilis at ilang bayarin niya sa bahay ay nagagawang bayaran ng kanyang mga kaibigan. At dumating din sa pagkakataon na nakikiusap na lamang siya na huwag na siyang putulan ng kuryente pagka hindi siya nakakabayad. Hindi niya raw alam kung hanggang kailan pa siya pagtsatsagaan at susuportahan ng mga kaibigan niya. Kaya hangad sana niya ay magkaroon siya ng trabaho. Dumating ang pagkakataon na tinulungan siya ng kanyang kaibigan sa showbiz na si Noel Trinidad at nabigyan siya ng isang role sa isang palabas. Tinulungan din siya nito at ni Michael V na makapag-guest sa Pipito Manaloto. Sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ni Gary ay hindi siya nawawalan ng pag-asa at patuloy siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Subalit ng June 1, 2019 ay nang dumating ang dapit hapon ng kanyang buhay. Pumanaw siya sa edad na 84 dahil sa atake sa puso. Ayon sa salaysay ng kanyang anak ay May 31 daw nung matagpuan ng kanyang ama sa bahay nito na wala ng buhay. Ang labi ni Gary Leasing ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Nakakalungkot mang isipin na isa na namang komedyante na hinangaan natin noon ang lumisan sa mundong ibabaw. Pero ganoon naman talaga ang buhay, lahat may hangganan dahil walang permanente sa mundo. Bakit kaya ganun no? Pag ang tao ay tumatamasa ng kasikatan at karangyaan ay marami ang nagmamahal. Na halos galak na galak pat lalatagan ka ng carpet sa iyong daraanan, makadaupang palad ka lamang. Pero bakit pag ang tao ay nasa ilalim na ng kahirapan ay wala na halos ni isa ang may gustong tumanggap? At kadalasan pa nga ay pagtataguan ka pa. Ganito ba talaga kasalimuotang buhay? Kaya maswerte ang ilan na mayroon pa ding magulang at tunay na mga kaibigan na handang dumamay sa oras na tayo ay nilulunod na ng kabiguan.